construction financial statement. So, ito pong tool na to is ginagamit ng mga project engineer, project manager para ma-monitor ang financial status ng kanilang mga projects. Ito po yung report ng financial statement ng construction operation. So, yan po yung construction financial statement. Nandiyan yung actual budget ng project, then naka-reflect dyan yung operating expenses. So, dito mayroon siyang cash flow. So, ang gagawin natin, una natin gagawin dyan is i-edit natin tong mga nasa title box. Yung project title, yung site location, yan, yung owner, saka yung company mo. Pagkatapos, i-edit nyo rin itong months. Kung anong month kayo nagsimula hanggang sa month na matatapos kayo. So, itong mga value na to, lahat ng value na yan ay yan po yung projected expenses bawat buwan. So, nanggaling po yan doon sa ating construction schedule. So, dito po yan kinukuha. Every month. So, kung ano po yung nandyan sa schedule na nakalagay. Yung cash flow ng nasa schedule every month. Doon nyo po yun i-reflect sa cash flow ng financial statement. So, yun po yun. So, yung cost na yun is naka-schedule para doon sa construction schedule. So, naka-reflect po yan dyan sa cash flow ng ating financial statement. Pagkatapos po, yan po yung magiging comparative natin na data dito sa total actual expenses. So, yan siya. So, meron pa tayong idadagdag is itong papaano siya. Halimbawa yan, material utilization receipts. So, lagyan natin kunwari na. Halimbawa po, nilagyan natin siya ng value diyan sa first month. Then, i-reflect natin siya. Kunwari, naglagay din tayo ng value sa second month, December. So, yan po, automatic yan na magre-reflect doon sa first page. So, ayan po yung value niya. Yun. Makikita mo, pag pinuntahan mo dito sa graph, nag-move yung first month at second month mo. So, nagkaroon ng reaction. Pagkatapos, makikita mo dyan, sa second month, wala pa. Para nilagay natin yan siya,
Yan ang kanyang formula. So, equal. Punta ka dito sa unang cell niya. Pagkatapos, plus. Yan is doon sa taas para magkaroon ng value. So, bago mo yan gawin, kailangan mayroon kang activity sa month. Pero kapag wala pa, itong cumulative operating expenses is ilalagay mo 0 muna. Pero kapag meron ka ng activities dito na ginawa sa month na sa January, 3rd month, kapag meron ng activity, ilagay mo yung value ng ganyan lang gagawin mo. Control C, pagkatapos nakopy na siya, enter mo. Enter. So, bago mo dagdagan ng formula yan, bago mo siya i-equal, dapat meron kang activity, meron summation dito sa total operating expenses. Pero kapag wala pa siyang activity, ang gagawin mo is 0 lang muna para hindi pa mag-reflect doon sa report mo. Okay? So makikita mo na nag-move yung ating nag-move na yung ating graph. So yun yung graph na yun is yung kulay blue is series 1, series 2 yung orange, yung series 1 is yung budget mo, yung series 2 is actual expenses. So, yun. Then, for example, dito ka na sa 3rd month mag-workout. So, January 21. Pupunta ka doon sa sheet. Makikita mo 1st month, then 2nd month, wala pang 3rd month. Ang gagawin mo lang is, so ikakopy mo yung template ng 1st month at saka 2nd month para yung template. Pero yung receipts mo, yung i-record mo doon sa mga expenses mo sa 3rd month. So makikita mo yung actual na expenses as of January 21, 3rd month. So yan. Itong total expenses mo sa 3rd month is, ang gagawin mo, pumunta ka doon ulit sa front page dito sa report. So January 21, ang gagawin mo is i-equal mo lang, equal, then punta ka dito ulit sa sheet, doon mo siya i-tapat, i-click mo doon sa total. So yun, nagkaroon na siya ng movement, then enter. Kapag enter mo, makikita mo may result na yung 3rd month. So ganun lang po, paulit-ulit lang ang iyong gagawin pag nag-report ka ng iyong mga expenses. So nandyan po lahat ng operating expenses mo. Ang gagawin mo lang, i-record mo lahat ng receipts mo, receipts sa material, labor,
equipment, utilization, yung mga fuel ng equipment mo, accounting. So, lahat yan. I-record mo yung receipts, i-reflect mo lahat dito. I-reflect mo dito sa ating Construction Operation Financial Report. So, ganun lang po yung gagawin mo. So, thank you.